Ating balikan ang isa sa pinakamasarap na lume sa Batangas na iyong matitimusan sa bayan ng Rosario. Nanalo na pala sila, grand winner sila, Batangas Best Lomi. Ay bukod dyan ay may iba pang food trip na pangdayo. Tara mag food trip sa isang restaurant na since 1958 pa at isa sa mga best sellers daw ay luto ng lamang loob na ang tawag ay halo-halo. Ano-ano mga karne yan? Lamang loob, ano yung atay, saka part ng ulo. Tapos may mga bitoka ho rin. Pupuntahan din natin ng isang cafe na meron ding Indian at Arabic food. Saan ka nakatala noong dinilaang sa Rosario. Kita din kumain sa kainan na sikat pagdating sa mga handaan at sa steak tayo ay magpapakabusog. Tihong masarap na food trip sa Rosario? Let's go! Napaka-solid na simula ng ating Rosario Food Crawl. Paano ka naman ay di tayo maglulume sa Salcedo Lomi House. Isa sa mga paboritong lumihan ng mga taga-Rosario. Kahit taga-ibang bayan ay nadayo din para maglume. Yan, may kainan sila din sa loob. Pero meron din din. Din kami po pwesto. Ang pwesto pala nila, yan, katabilaan na rin SFS na gasolinahan. Yan, nariyan kanilang menu. Siguro mag-ano tayo, jumbo na double toppings. Tapos, masarap din ang gisado din. Tayo magigisado na single toppings. Kaya hindi nakakainip maghintay na dumating ang lume ay sadyang kasama sa ritual ang gumawa ng malupitang sausawan. At basta lume, yan ay maanghang na toyo mansi na may sibuyas. Nanalo na pala sila, grand winner sila, Batangas Best Lomi, District 4. May mga special awards pa. Yan, narin ang isang jumbo double toppings. May nakikita akong pupor, parang yun irebusado. May kikiam, may chicharong bulaklak din. Tapos nagbago isip ko din sa gisado, dapat single toppings lang. Ginawa ang double toppings at kami naman tatlong magsasalo-salo din. Ayun na, pawisan na ang Tagalipa pero hindi natin pwedeng palampasin ang Salcedo Lomi House pag nag-Rosario Food Crawl. Kaya din na tayo magsisimula. Yan, kita nyo naman. Ang kulay ng Mickey noodles din parang medyo orange, tapos yung lapot niya malapot, and yung toppings. Ano naman second time ko na natimusan at ako'y na-in love din nung first time ko natimusan at ang dami nag-comment na talagang dinadayo din nila at dinayo na nga natin. At tulad naman ng lumi sa lipa, yan ay ililipat mo sa plato. Mainit yan dyan. Hindi mo haluin. Tapos, titimusan mo muna kung ano ang kulang na timpla. Yan. Ay, hindi ka napapaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Grabe yung lutong ng pupor na yun. Napaka-crunchy ng toppings ng luming are. Meron ng pupor, meron ng chicharong bulaklak, meron pang chicharon at yung lasa. Ito yung isa talaga siya sa mga pinakamalasa na Batangas lumi. Kasi kalimitan sa mga lumi ng Batangas, lalo ng lipa, ay by design kulang ng timpla. Kasi yan talaga ay serve with calamansi, saka toyo, sibuyas, sa sili. Kaya kaunting-kaunti na lang ang pampalasa mo. Baka nga sa ibang tao, tamang-tama na ang alat. Ilalagyan mo na lang ng toyo mansi kasi yun na yung nakasanayan mo . At talaga naman nalelevel up ang lume. Kahit gaano pa kalasa yan, basta malagyan mo ng manghang na toyo mansi. At yung Mickey noodles sila din, masarap.
Tayo nga pala, may gisado pa, muntik na makalimutan. Yan. Yan, sinamahan natin ang kikiam. Tulad ng lumi nila, napakalasa din. Medyo nagtagal na nga lang, so medyo naging dry na. Ang solusyon dyan, yan naman ilagi may kasamang kaldo. Ari yung pinaglutuan ng gisado. Yan mo nga niya, ilalagay mo yan dyan. Just to freshen it up para mabuhay ulit. Ari yung sinasabi kong rebusado. Kung di nyo ari kilala, ari taba ng baboy na merong butter tapos deep fried. Ari sobrang basta mga baysanan, birthday yan. Pag pinagat mo, yung naglalaban yung crispy skin at yung melts in your mouth taba. Yung pagkakainin mo siya ng kanya lang, yung walang carbs, mauuta ka kasi sobrang fatty niya pero pagkasama as a topping ng lomi or gisado, panalo-panalo. Masarap yung gisado, pero ari sadyang lumi ang claim to fame ng Salcedo. May tinapay pala sila din eh. Parang dinner roll na monay na napakalambot oh. Tatapingan mo ng lumi, may topping. Ari, chichar bulaklak. Now this is a solid bite. Solid start sa ating Rosario food crawl pero marami pa tayong masarap na kakainan. Kaya see you sa next one. Yan, ari pa lang Chef Dini. Sarap ng luto mo, Chef ha. Yan. Basta ako yung nagpo-food trip sa isang bayan, ang hanap ko sadya ay yung oldest restaurant sa bayan na yon. Kumbaga yun na yung pinaka most legendary kasi syempre may dahilan niya kung bakit ito magal ng gayon. At din sa Rosario, ayon sa aking pagsasaliksik, ay ari ang oldest restaurant, ang Tan Wanam Restaurant. Since 1958 pa yan. Oh, excited akong timusan yan. Di na yan located. Ari napaka-busy na street. Ari daw yung kanilang night market. Halos katapatan lang yan. Ayan, or bestseller doon nila yung pancit gisado, yung Mickey Bihon. Hindi pala ako makadecide sa size. Tapos yung lumpiang Shanghai bestseller din nila. Yan. Oh, ganda rin ang loob ah. Nice. Pang talaga. Mga pang families talaga ang datingan. Mga typical na Filipino Chinese restaurants. Ano-ano mga karne yan? Mga laman loob. Laman loob? Ano yung atay? At saka part ng ulo. Saka part ng ulo. Tapos may mga bituka ho, are, ano? Bituka. Are ho, atay ho, are. Atay, Ginigisa na yung para sa gisado. Are daw ay pork sa liver. Tapos are naman yung halo-halo. Yan ay mga laman loob. Tapos merong parte din ng ulo. Yan, may binubang ako nakikita. Tapos gulay. Yan. Yan ang masarap sa gisado. Yan, tapos ilagyan ng mga pampalasa. At yun, yung kanilang kaldo. Ayan, yun ang mga pansita na gamit ng kaldo. Bango ng halo-halo. So, ilagay ng bihon. Susunod na dyan ng Mickey. Then, lulutuin na lang ang Mickey bihon. Saka igahin ng kaunti. Kasi paplato na iyan. Yung halo-halo na yun, luto na rin. Yan naman bago igisa dyan, yan ipinalambot na. Pinapalasahan na lang yan, iniigahin na lang. Paplatuhin na nila yan. Sarap niyan. Ako si Christy Tan, ang nagmamanage po ng aming family business na Tan Wanam Restaurant. Noong 1958, nag-start ang mga parents ko ng restaurant business. Naisip nila ito kasi sila before may hardware, nasunog yun, kaya nag-change sila ng business. Naisip nila naman na restaurant ang kanilang tayo. Ano pong ibig sabihin ng Tan Wanam? Yung Tan, family name namin.
Ang Wanam naman, part ng China na kainan yata yon. Before ay doon kami sa tapat ng BLTB Bus station station. po. Tapos pinaalis daw sila, parang ganon. Tapos lumipat sila dito. Meron silang pinsan na may nakatayo dito, nag-giveaway naman sa kanila. Tapos sa tingin niyo po, bakit po nagtagal ng ganito katagal po ang Tanwanan? Yung personal touch talaga sa business. Tapos yung mga dishes niyo po ay para pong mga pang Filipino-Chinese restaurant po talaga, no? Oo. Mga recipe niyo po talaga yon. Oo. Ang bestseller namin ay ang pansit gisado, lumpiang Shanghai, saka pati yung aming cheeseburger nagiging popular na rin. Chop suey, ang chicken, yung halo-halo na ulam. Yun ang mga bestseller namin. Ayan na, naging legendary food crawl na ang ating Rosario Food Crawl dahil sasamahan natin ng oldest restaurant din sa Rosario, ang Tanwanam. Wow! Yan, okay nagre-research. Nung nakita ko rin gisado na rin, sabi ko, parang kasarap niyan. Yan. Yung saktong-saktong luto lang. Tapos naiiwan dun sa lagayan yung mga konting sarsa. Yan o. Na medyo malapot-lapot with pork slices. Ang legendary pancit gisado ng Tanwanam. First bite. Thank you, Lord. Iba yung lasa niya sa gisado ng lipa. Meron siyang parang yung yung alat na merong konting tamis. Parang ganun yung lasa. Hindi siya ganun ka-peppery as compared sa pancit gisado ng lipa. Pero napakasarap. Pag pinagsama talaga yung miki sa bihon, panalo. Para ilalagyan lang natin ng sausawan para mapaanghangan natin ng kaunti. Yan. Ano yung mga recipe na alam mo na pinagtibay na ng panahon. Tapos ano ga masarap na kaulam ng pancit pag ikay nasa birthday yan, ay di ka Shanghai. Yan, may Shanghai din sila. Uy, meatyo, timon yung makikita nyo yung wrapper, manipis lang. Tapos puro laman na. Try muna natin na walang sausawan. May mga Shanghai na pang Filipino-Chinese restaurant. Are, Filipino style. Yung gustong-gusto mo na Shanghai sa mga mga birthday yan. Aring-ari yun. Lagyan natin ng sauce. Tapos pancit. Di na ako excited. Yan. Garni ang halo-halo din eh. Yan. Ito nyo naman yan. Hindi mo alam kung uulamin o pupulutanin. Ako, papapakin. Tapos depende sa flavor profile niya, pwede nating itopping sa pancit gisado nila. Yan. Halo-halo na yan. Halo-halo nga yun eh. Wow! Grabe naman yun. Yung excitement ko para sa dish na to, ay tamang-tama yung excited dahil ito talaga nakaka-excited dish. At pag nalasahan mo, match na match sa excitement mo. Ang lambot, ang sarap ng pagkakatimpla, medyo may flavors ng adobo. Wow, sarap papakin, mas masarap pala sa kanin. Kaso kami may kakain ng pamamaya, abangan yun. Heavy din doon, kaya papapakin ko na lang. Pero, testingin ko rin din sa pansit. Yeah. So may liver din palang pansit na rin. Pansit gisado with halo-halo. Sarap ng halo-halo na yun. Kaya rin ako nagpo-food crawl ng garne sa, syempre, in case you missed it, ay iniikot natin ang buong Batangas para i-vlog ang bawat bayan ng Batangas para pakita ko na meron sila. Kaya rin natin ginagawa ito para ma-highlight yung mga gantong legendary restaurants na pinagtibay na ng panahon na sana ay mas tumagal pa kasi parte na siya ng history ng isang bayan eh. And hopefully, tuloy-tuloy ang suporta din sa Tanwanam. Subukan nyo na. Isasama natin ng Erlinda's Cafe sa ating Rosario Food Crawl. Bakit natin isasama? Well, 2 reasons. Unang-una ay sa parami na ang branches na rin sa Batangas at din nagsimula yan sa Rosario, Batangas. So, it's a source of pride ng mga taga-Rosario. At pangalawa,
Hindi lang coffee ang sinuserve ng mga yan. Masarap ang pagkain ng mga yan. Dini pa lang sa labas ay maaamoy mo na at mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga yon. At pag binuksan mo yung pinto, oh, ang bango! At yan, kita nyo, ganda ng lugar din. Tapos meron din sila din na parang VIP room. Tapos, ari yung kanilang mga kape. Siyempre, kape yan. Si Aisha, Spanish latte daw yung kanya. Sa akin, white mocha americano. Gusto ko ng something na strong. Pero gusto ko rin naman siyempre konting tamis. Ay napapaibig ngayon. Tapos, ari yung sinasabi ko sa inyo, kakaiba din Saka nakatala kape na merong Arab saka Indian food. Di nila ang yan sa Erlindas. Ang nasubukan ko dahil na rin chicken biryani saka chicken kabsa, masarap yan. Pero ngayon, parang gusto kong tumimos ng iba. Try natin yung beef pulaw, saka yung beef masala. Tapos shawarma deluxe, syempre. Saka rin Erlinda signature chili wing, syempre. Erlinda signature yan. Try din natin. Pero timusan na rin natin na rin beef pulaw saka chicken pulaw. Ako si Jennifer V. Monedera. Tinatawag nila akong Dal, isa sa may-ari ng Erlindas Cafe. And ako naman po si Bernard Monedera. So isa po sa co-founder ng Erlindas Cafe. Nag-start siya noong pandemic. Kasi nga na wala na ako ng pinagkakakitaan. So, hindi pwedeng tumigil. Walang katulong si Bernard sa pag-work. So, naisip ko na why not yung mga niluluto ko ay i-online ko muna. So, online, pinapa-order sa Lipa, sa mga kaibigan ni Nicole. Hanggang sa may nagsabi na why not na ilabas na namin siya para matikman ng marami. Nag-abroad ako, nag-Kuwait ako. So, nandun kasi yung mother ko. So, doon ko natutunan yung luto. So, si Erlinda ay ang aking ina na 2 gera sa Kuwait ang inabot niya. So, kumbaga sa kanya ko natutunan yung kanyang mga recipe. Actually, galing ako sa isang global coffee shop. I worked there for 17 years. So, 2 years sa Kuwait then. And then, 15 years dito sa Pilipinas. I work as store manager. We are making sure na laging fresh at saka within standard yung mga ginagamit naming ingredients. Even yung sa paggagawa, sa production. So may mga standard kami na ipinapa-implement. Meron kami sa San Juan, sa Taisan, sa San Jose, sa Base View sa Lipa. Meron kami sa Lima Outlet at saka itong Rosario na 2, isa sa Christ the Savior Hospital at saka yung isang itong main. So 2 yung company owned and 5 yung franchise. Kaya magkakape muna tayo din sa Erlindas Cafe. Pero sabi ko nga saan ka nakatala cafe na merong Arab saka Indian food. Di nilang yan sa Erlindas Cafe. Nagsimula din sa Rosario. Ang dami ng branches. Kaya naman source of pride ng mga taga Rosario. Kaya unahin ko din. Tagal ko nang parang last year kami huling nandini. Dini muna tayo sa beef pulaw. Yan, tamang lambot ng baka. Yan, so may mga green peas, may mga bell pepper. Yan. First bite. Thank you, Lord. Sobrang flavors to. Kanin pa lang, tapos yung may mga gulay. Sarap, no? Tapos yan, may konting anghang. Nandun yung fried flavor ng pulaw. Wow. Tapos yung beef, tamang-tamang pagka-tender and flavorful as well. Idediretso na din sa deluxe shawarma. Ari daw, pinaghalo na beef saka chicken. Yung pita bread, soft. Tapos yan, may lettuce, may karne, may fries, may sauce. Yung pita bread, soft and a little chewy, crisp vegetables, tapos yung karne, flavorful na. Pag hindi ka makadecide between beef or chicken, ay di ari na. Ari yung version nila ng pizza.
Ang cute to. May olives din. Parang this is a good way na i-introduce mo yung anak mo na picky eater sa mundo ng Arab or Indian food. Kasi pizza ano to sa kanya? Recognizable. Siguro na lang, alisin mo yung olive kasi mga bata usually hindi nila gusto yung olive Pero kung meron ka sa olive, gusto mo na. So bali ano naman siya? Parang shawarma pa rin, pero served na pizza style. Ito naman yung chicken pulaw. Yan. Sabi humiwalay. Yan. Kumbaga kahit anong karne ilagay mo kasi basta masarap na yung rice, kahit anong ilagay mo na karne, panalo na yun Pili ka na lang between beef or chicken. Speaking of chicken, meron na rin sila yan. Erlinda Signature. Chili wings. Sticky Always a good sign pag ganyan sticky. Wow. Ito ang for sure magugustuhan ng mga kids nyo. Yung chili niya, more on sweet chili flavor. Tapos yung sauce, kapit na kapit. And speaking of kapit na kapit, kita nyo yung beef na iyan. Ay, kapit na kapit Ang mga spices used at nagmamantika. Wow! Look at that. Tapos, yan ay served with bread. Papalaman mo ngayon yan. Yung malaki agad. Ito yung mga pagkain na wala kang pakialam kung tutulo sa daliri mo. Sobrang simple na ba pag pinapak yung sarsa. Alam ko na, itong sarsa, tatry natin din sa rice. Malasang rice, malasang sarsa, at marami pang masarap na Arab at Indian food din nila yan sa Erlinda's Cafe. Duroy mo, naghanap tayo ng pagkakapihan para hug-hug ng kaunti ang kinain sa Rosario Food Hall. Ay lalong nadagdagan. Okay lang. Sulit naman. At yung kape dito ay masarap talaga kasi yung mga may-ari talagang may background talaga sa industriya ng pagkakape. Kaya pag nag-Rosario Food Hall kayo, sama nyo na ang Erlinda's Cafe. Kung may nag-imbita sa'yo ng baysanan, birthday yan, at ang location na din sa Rosario, malamang sa malamang ay din sa Louie and Sheet ang reception. Probably the most popular na events place din sa Rosario. At may masarap na restaurant din sila. Yan. Ari yung restaurant nila dati. Yan. Pero, nirenovate nila yung second floor nila. Doon tayo. Ganda ng lighting. Ganda ng natural light. Ganda ng setup. At yung sinesetup na yan, speaking of setup, yan yung Caesar salad station nila. Yan. Gagawin na yung kanilang famous na Caesar salad. Then, twist and anchovy, mustard, little bit of egg yolk, pork egg yolk, Worcestershire, and liquid seasoning. Ito, Tabasco, very spicy, sweet. Lemon, then olive oil. Alright. Mayonnaise. Ba, standard lang ko standard to ng dessert dressing. From the scratch. Lettuce. Icebergs and romaine, sesame mix, and croutons, and bacon, and add the Parmesan cheese. Sarap niyan.
Sarap kasi pag madaming daming parmesan. Thank you, chef. Butter. Lulutuin na yung steak nila. Steak muna tayo. Yung steak din iba yung atake. Panoorin nyo na lang. Yan, very good. Ang steak nila Pwede, Ribera, red wine. in wine. Wow, Kaya walang sear yan Ano? Pero napakasarap niyan. Yan, kita nyo. Hindi nila habol yung sear Yung flavor yung habol nila. Ano yung binibigay nila pag may birthday or special occasions. Ang sarap din, Pero ano yung pagsasaluhan namin ni Mrs. Choco Moist Cake. Tapos may mango shake din tayo, saka chocolate chip. Tapos kasama ng Choco Moist Cake ay matcha brownie. Dahil mabanas, halo-halo na rin tayo. Yan na, another legendary name din sa Rosario. A fitting ending to our food crawl. Pero nagsisimula pa na tayo sa food trip natin din starting with their Caesar salad na timusan ko na rin dati. Napakasarap na rin. Yan. First bite. Thank you, Lord. Yung tangy sauce, creamy. May konting sweetness, may konting hint ng anghang, konting alat din, tapos crisp vegetables. Good start. Ayan, pinarefire ko lang yung steak, tapos may hinihintay pa tayong isang main dish na talagang yun ang best seller dito, lalo na kapag may mga handaan. Mag-choco chip muna tayo. Yan, bago pa rin matunaw. Sinful. Ari naman yung kanilang whiskey glaze na baby back ribs. Wow, massive ribs. And tender too. Yun. Pilas tayo ng konting laman. Sweet. Ang tender ng karne. Sticky yung sauce. Alam nyo, kanin, isabaw nyo aring sauce. Ay, panalo na. Yung palaang. Linis ang buto. May rason naman kung bakit popular ang Louie and Cheat sa mga handaan, sa mga reception. Ang tagal na nila sa industriya ng catering, masarap ang pagkain, ang ganda ng service, isa pang pinagmamalaki ng mga taga Rosario, Batangas. Yan. Look at that T-bone. Yan. So, unang tingin mo, bakit walang sear? Pero hindi yan doon nakakuha ng flavor. Yan ay nakakuha ng flavor sa karne mismo, saka doon sa kanyang sauce, saka doon sa red wine, and the seasoning na nilagay, and that is a perfect medium rare. For a special date, special occasion, if you're celebrating something, this should be the centerpiece of your meal. Try natin with the gravy. Sarap yung gravy. Buttery, tapos sweet. Tapos ang fresh yung vegetables. Dito naman tayo sa parte nga rin kukuha. Yan. Taba at laman. Actually, kahit wala na ng gravy. So, pinatunayan ng dish na to, na hindi lang, syempre pag catering kasi yun yung maramihan na serving maramihan luto, maramihang serving. Ang Louie and Cheat, panlaban din sila sa mga garning kainan. Yung mga tipong romantic date, o kaya you're celebrating something with the family. At napatunayan nito, na mga taga Rosario, kung ano man yan, street food, casual, special, ay napakasarap nila magluto. Try na natin itong dessert. Matcha, not a big fan, pero try natin. Again, personally, not a fan of matcha, pero I can see kung bakit magugustuhan ito ng mga mahilig sa matcha. Ari ang aking magugustuhan. Choco Moist. As the name implies, moist chocolate cake. And, nagsa-summer na. Halo-halo season na. Sweet and refreshing. Lalo na ng halo. May mango juice din sila. Summer in a glass.
obvious sa vlog na to na napakaraming masarap sa Rosario, Batangas. Pero for sure, meron ako na-miss na masarap na pagkain. Tulad ng sinukmani, yung pala ino-order. Pumunta ako ng palengke, wala yung pala by order. Kung may kilala kayo na masarap na nagluluto ng sinukmani na per order, lagay nyo nga sa comments para ma-order kayo next time. Saka meron silang sinukmani festival sa June. Tingnan natin kung makasilip ulit tayo dyan, makakapag-vlog ulit tayo dyan. At kung may na-miss ako na paborito yung kainan din sa Rosario, Batangas, let me know in the comment section. Saka kung anong recommendation nyo na next na bayan na pupuntahan natin, again, let me know in the comment section, ililista natin yan. At hindi pa dito natatapos ang ating food trip. Samahan nyo ako din sa journey ko na kainan ang lahat ng bayan. 34 na bayan din sa probinsya ng Batangas. At syempre, click on the subscribe button and notification bell para sama-sama tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.